May last question pa sana ako pero mukhang ano na lang eh. A little bit of comment and then I'll ask you kung ano dapat ang i-advise natin sa mga tao as their participation na pwede nilang gawin as we close. Alright? Kasi totoo lang, no? Kung titingnan mo dito, very quickly lang, if this budget were subjected to the same standards na ini-impose natin sa private corporations, do you think yung audit na to would actually, they would pass the internal audit? The reason why I'm asking this, because I am an executive coach to Fortune 500 mga leaders, and whenever something like that happens, usually tinatanggal kaagad yung mga executives. Alright? So, can you say something about that? Bro. Simple lang po. Parallel universe, perhaps. Pwede mangyari po yun. Pero nandito po tayo sa Pilipinas, sad to say, Sir Rob. No? So, mahirap po talagang mangyari yan. Even if meron tayong mga check and balance mechanisms, the COA is there, the Ombudsman is there. But true enough, no, all of this are actually being held hostage right now by the President. Sad to say. No? And nangyayari, maliwanag dito yung connivance between the government at saka nitong mga progressives, kung tawagin natin mga piklawan, dilawan at kung ano naman. Basically, talagang they're trying to gang up together. They're trying to group themselves together against the most formidable candidate for 2028, none other than VP Sara Duterte. So maliwanag yung agenda. Maliwanag pa sa sikat ng araw kung ano po yung ginagawa nila ngayon. Kaya nga sabi ko kanina, the idea right now of the entire government machinery is really geared towards, number one, trying to ensure that corruption will still continue so that they will be able to finance and pay lahat po ng nasa gobyerno para po maisulong nila yung agenda nila, hindi lang para sa 2026, for the impeachment, but more importantly for 2028, because let's face it, ilang buwan na lang naman technically si Marcos, he will be there for like 18 months at the most, so magdo-double time po talaga yan, he will be working double time with his allies, with his cohorts, para talaga dumami pa yung kanilang kaban, kasi ito yung gagamitin ng bala later on. Because I tell you this, if VP Sara will become the president later on, all hell will break loose, and these people, kanya-kanyang putak po yan. Kaya kailangan po talaga nilang mag-secure, gumawa ng magandang exit plan. So, and I think right now, they're already laying down the foundations for that. Okay? Okay. Ako, we have always emphasized this tuwing basic membership seminar ng PDP Laban, if you want to be a member of PDP. Para maging maganda ang takbo ng bansa under PDP Laban, kailangan mahawakan namin ang legislative at saka executive branch. Ano ibig sabihin? Yung mga kapartido namin ang dapat mailuklok majority sa executive tsaka sa legislative para yung programa ng PDP ang mapalaganap. Noong 2016 to 2022, isang PDP Laban member ang naging presidente. Marami rin po ang nailuklok sa pwesto as USEC, as ASEC, as directors. Also, pati rin ho sa legislature. Naging maganda ba ang takbo ng bansa? It was not perfect, pero ramdam nyo ang pagbabago. As in fact, yung party chairman namin bumaba with the highest trust rating of 91%. Etong 2022 onwards hanggang 2028, dapat suriin nyo yung mga political parties. Panagutin ninyo at tanungin nyo rin po, ano ba ang inyong mga prinsipyo? Ano ba ang inyong mga programa? Lalong-lalo na dito sa mga nangyayari sa ating bansa. Kaya dito ho namin pinapalakas ang aming partido. Kasi importante po, sino yung mga tatakbo under political parties. Kasi doon nyo malalaman, ano ba ang kanilang mga paninindigan. Lalong-lalo na ngayon sa mga issues. Ano ho ba ang lumalaganap ngayon? Hindi ho ba based on personality? Nakalimutan nyo na mo ang mga partido. Ano ba ang kanilang mga paninindigan? Pero nadidinig nyo ho ba ano ang pinaninindigan ng PDP? It is reflective of our party chairman's policies when he was in power. Kung gusto nyo pong ibalik yung ganong mga polisiya at programa sa darating ho na 2028. Ngayon pa lang ho, magpalakas na po tayo. Suportahan nyo po ang PDP Laban, ang kanyang mga programa. Alamin ninyo ano ba ang partidong ito at kanyang mga paninindigan. Dito ho sa kapihan, makikita nyo na po ano ang mga paninindigan. Meron ho kaming spokesperson, si Attorney Ferdito Pasio.
pinapaliwanag ko ang mga paninindigan sa issues. Dito pa lang sa issues pa lang. Ano ang sinasabi ng ibang mga political parties? Hindi ba wala? Or at least, personally, wala ako nadidinig. Pero ang PDP malakas na naninindigan, and we fully support itong mga pronouncements ng aming party president. So, ngayon pa lang, magmasid, alamin sino po ang mga miyembro ng political parties, doon po maghusga kayo sa darating na 2028, kasi nasa kamay nyo rin po kung ano ang mangyayari pagkatapos ng mga nararanasan natin ngayon. Sige Rob, sorry to interrupt. Bago tayo magtapos, since one of the tenets of our party is theism, our belief in a God that guides the destinies of men and nations. Bago ka magbigay ng closing, nais ko po lamang kayong anyayahan sa isang panalangin. Ito po ay panalangin ng mga inaapi para sa mga opisyal, mga namumuno na tiwali at abusado. Maiksi lamang po ito. Ito po ay salita ng Biblia na sana po araw-araw ay ipanalangin natin. Ito po ay Salmo 109. O Diyos na aking pinapupurihan, dinggin ninyo ang aking panawagan. Dahil ako'y pinagbibintangan ng mga sinungaling at masasamang tao, nagsasalita sila ng kasinungalingan laban sa akin. Sinisiraan nila ako at sinusugod ng walang dahilan. Kahit nakikipagkaibigan ako sa kanila, ay kinakalaban pa rin nila ako, ngunit ipinapanalangin ko pa rin sila. Sa kabutihan na ginagawa ko sa kanila, masama ang iginaganti nila. At sa aking pag-ibig, ipinabalik nila'y galit. Sinasabi nila, totoo po ito. Ginagawa ito ng pamahalaan. Maghanap tayo ng masamang tao na kakalaban sa kanya at magsampa ng kaso sa hukuman laban sa kanya. At kapag hinatulan na siya, lumabas sana na siya ay may kasalanan at ituring din na kasalanan ang kanyang mga panalangin. Mamatay na sana siya agad at ibigay na lang sa iba ang katungkulan niya. At nang maulila ang kanyang mga anak at mabiyuda ang kanyang asawa, maging palaboy sana at mamalimos ang kanyang mga anak at palayasin sila kahit na sa kanilang ginibang tahanan. Kunin sana ng kanyang pinagkakautangan ng kanyang mga ari-arian at agawin ng mga dayuhan ang kanyang pinaghirapan. Wala sanang maawa sa kanya at sa mga naulila niyang mga anak kapag namatay na siya. Mamatay sana ang kanyang mga angkan upang sila'y makalimutan na ng susunod na saling lahi. Huwag sanang patawarin at kalimutan ng Panginoon ang mga kasalanan ng kanyang mga magulang at mga ninuno at lubusan na sana silang makalimutan sa mundo. Yan po ang ating ipanalangin araw-araw at baka sakali ay marinig ng Panginoon. Opo, lalo-lalo na yung 8. Mamatay na sana siya agad. Yun. At ibigay sa iba ang kanyang katungkulan. Hindi po ako nagsasabi niyan, yan po ay mga salita ng Biblia. Tingnan niyo po, Salmo 109. Yan po ang ipanalangin natin. Hindi po masama yan. Sasabihin nila, ba't nananalangin kayo? Hindi po. This is an imprecatory prayer. Hindi po tayo ang nagsasabi niyan. We are asking the Lord, since according to Romans 12, vengeance is mine, sabi ng Panginoon. Siya ang ating hinihimok at nananalangin tayo sa Kanya na magbigay ng hustisya. Salamat po. Ayan, maraming salamat sa ating mga magigiting na panauhin sa ating kapihan ngayong umagang ito. Next week po ay December 25 ang Thursday, kaya wala muna tayong kapihan next week kasi Pasko yung yung Thursday. So magkita-kita tayo sa January, pero abangan niyo po kung ano pa yung mga notices namin. Papadalhan po namin kayo ng notice para sa ating and meron tayong activity na gagawin. We will message you privately about it.
And of course, thank you sa ating bago ko ibalik sa ating moderator for today, ang ating usapan at ang ating closing. Maraming salamat kay Lorraine Badoy na nasa Zoom, sa lahat na naging panauhin, Jing Peras, Cardema, Froilan, Attorney Topaso, Attorney Yvette, si Penny, and of course, maraming salamat sa lahat ng ating vloggers and media who is always tuning in and joining us sa ating mga kapihan. Hindi nakarating si Kong Paulo kasi biglang ipinatawag ng hearing sa pero abangan niyo po ang aming mga magigiting na guests, sila Kong Paulo, Kong Barzaga, and Kong Leviste sa kaming pa nating mga kapihan. Back to you, Rob. Alright, so di na natin patatagalin. Maraming salamat po sa pagdalo at sa mga nasa live stream po. Salamat din po for being with us the past 2 hours. Thank you so much. Paglaban po natin ang ating bayan para sa Diyos, para sa ating mga anak, at para sa lahat. God bless you all.